Hello everybody, welcome to my channel. Maaga ako nagising. Mga alas 4 gising na ako. Alam nyo ba kung bakit? But anyway, bago sabihin yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo namin buhay dito sa Israel. Pasensya na, wala pa suklay, kagigising ko lang talaga. At yung mata ko, malit malaki na. Anyway, please watch this. Ayan. Kanina po, una napapanaginipan ko yung pusa na nawawala. Si Garfield, ako kung nasaan yun. Na nakasama daw siya sa mga klan ng maraming pusa. At sabi ko, na anong ginagawa mo dito, Garfield? Nandito ka lang pala. Hindi kita makita ng 3 araw. Ngayon, ito naman, talagang meron kasi, yung aking kasing agala sa hotel ay nawasak. 3 linggo na. Pinanawagan ko na yun sa aming group. Babasa ng HR at ng manager. Hindi pa rin nire-repair. Buti na lang may mga kasama akong absent. At hinihiram-hiram ko yun. Ayun. Yung mga kasama ko pala ay meron din namang agala palang sobra-sobra. Kaya binigay nila sa akin. 2 agala ko na ngayon. Pero pinili ko yung brown. May sira yung aking yung tela. Kaya iniwi ko muna dito sa apartment at isusulsihin ko. But anyway, bukod pa dyan, bakit ako nagising? Walang tigil na pagsabog ang naririnig ko. Diyan sa parte ng gasa. Pag naririnig ko yung mga sabog na yan, parang yung puso ko ay sinusugatan. Kasi marami na naman mamamatay na sundalo. Bukod pa dyan, maraming uwak ang umiiyak. Kanina pa, ang ingay ng mga ibon. At naririnig ko ang ingay sa taas. Parang may nagpo-formation na naman ng mga jet fighter sa taas. Ugong ba? Diba pag gabi dapat tulog ka at tahimik at kuliglig ang maririnig mo. Iba yung narinig ko kagabi. Basta iba. Anyway, ito yung aking sinusursi. Iligyan ko ng pangalan ko tapos sinulatan ko na ng pangalan ko. Pero hindi pa siya tapos. Pakikita ko sa inyo. Meron po kasi ako nagbigay sa akin ng agala. Si Ami, binigay niya sa akin agala niya kasi may agala pa daw siya. Kasi naglinis siya ng pantry. Maganda naman yung agala niya. Kinuha ko pa rin. Tapos inalok sa akin to ni Geraldine. Malaki to eh. Ay, kaso may wakwak. Kailangan ko yung matahi. At alam niyo kasi bilang mga hotel workers, ang hirap po kasi na maliit yung agala. Kukuha kami sa baba. Tapos pagkuha namin sa baba ng hotel, ang dami-daming nilalagay. Yung agala namin black, kulang pa yun. Kaya nangangasira ang agala namin. Lalagyan pa namin tubig. Kami lahat ang kukuha, patong-patong na. Pinili ko itong malaki kasi maraming mailalagay. Bukod pa dun yung bakal niya, makapal. Yung support sa baba. Anyway, susulsihin ko na. Hindi ko lang alam kung kinig dyan sa cellphone ko yung sabog ng
ano, yung mata ko maliit. Kasi kumain ako ng avocado. Siguro, pinapakyut ng avocado yung mata ko. Iwan. Dami na nating mga karanasang kakaiba dito sa Israel. Pero alam nyo, huwag kayong mag-alala sa amin. Kung mawala man kami dahil nandito kami sa Israel, matuwa kayo dahil nasa Panginoon kami. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi ang Israel ay pinili ng Diyos talaga to. May nabasa kasi ako sa Bible na yung mga aatake sa Jerusalem, panginginigin ng Diyos ang mga tuhod ng kanilang mga kabayo para hindi matuloy ang kanilang pagbabantang masama sa Jerusalem. Ganun yan dito sa Israel. Anyway, ituloy ko na to kasi yung oras na. Umaga na naman. Bagong umaga. Pag ipapagpabukas ko pa ito, wala na mangyayari sa aking ginagawa. Isa't kalating dangkal ang tastas. Nawarak siya. Alam ko na kasi kung nawarak kasi malalim ang agalan na to. Bagay ito sa matatangkad at mahaba ang kamay. Ngayon yung kaabot na ano to, tastas. Tarin ko. Maganda naman to. Lalabang, anong ko muna, tatahiin ko. Pagkatapos pagkatahi, saka ko talabahan. Kasi kung nilabhan ko, kailan pa matuyo, hintayin ko, di matatagalan ako magantay. Hindi ko pa matatahi. Kaya ang ginawa ko, tatahiin ko muna siya. Doon ako sa may head. Mahirap din palang tahiin kasi matigas yung tela. Yung tela kasi niya, parang maong. Ang lilikot ng mga ibon sa labas. Alam nyo kasi yung mga ibon niya nang unang nakakasense ng gulo. Malakas ang kanilang pakiramdam. Diba ang panahon ni Noah nung lumubog ang earth sa tubig. Yung si Noah lang nakaligtas tsaka yung mga nasa barko niya sa arko. May ibon din ang nagbalita nun eh. Na ibon na may tangay-tangay na dahon. Na wala nang baha. Kaya yung mga ibon, kapag may hindi magandang maingay sila. Kagabi pa yun, naririnig ko may ibong maingay. So, mamaya, magsususi ako ng kurtina. Kaya nagre-request nga kami sa na lagyan yung kurtina namin ng pintahan ng kurtina. Nalagay ng kurtina, tagal na wala. Tagal ng oras ang sabog na yun. Tuloy-tuloy, ewan ko kung saan yun, bomba na yun. Pinapasabog ba sa Lebanon yun o sa Gaza ba? Kasi malapit kami sa Gaza eh. Ganyan din yung mga pagsabog na narinig namin nun eh. Nagkaroon ng digmaan. Huwag naman uli maulit. Grabe talaga. Alam niyo, doon ako nagwo-worry sa baby. Yung baby niya yun, inihahalin tulad ko siya kay Moises. Kaso yung baby niya yun, kinidnap. Inosente siya, wala siyang alam. Paano kung i-training siya na siya ay A? Tapos iba na yung lingwahe niya. Pero yung puso niya, ipapadama pa rin ng Diyos yun na siya isang Jewish. Naawa ko sa bata. Nakita ko yung video niya, saya-saya ng family. Yung bata tumatawa nakadapa sa kama. Grabe talaga. Pag kayo sa sitwasyon nila, talagang makikidalamhati kayo sa kanila. Sa luha, maluluha talaga kayo. Nakakaawa yung mga Jewish. Pero sa totoo lang, kawawa din yung mga Palestine eh. Yung mga Palestine din talagang innocent. Nagkakaroon lang sila ng galit dahil nga ginawa sa lugar nila. Pero sa totoo lang, marami din namang bababait na Palestine. Dito sa lugar namin, marami dito nakatira. Mix-mix dito. Sa Beersheba. Kawawa talaga. Kawawa ang mga inosente dahil sa mga terorista.
Para sa atin, di ba? Diyan sa Pinas, pag nahaluan tayo ng mga komunista, ng mga nagkagulo, napapahamak yung mga inosente. Ngayon talagang walang tigil yung sabog. October na ano pa rin ngayon eh. Yung K4 ngayon. Kahapon, naglalakad ako mag-isa. Bigla ko naalala yung mga sundalo. Nagdasal ako sa daan. Pinagdasal ko sila. Totoo, may Diyos. Subukan nyo ipagdasal ang mga sundalo dito. Kawawa. Pati mga Townsend. Talagang iba. Iba yung nasa sitwasyon na ganito. Alam nyo, the Holy Spirit of God will protect Israel. At yung mga namatay na yan sa timbahan, kukunin ng Diyos yan. Sila'y matatapang ang mandirigma. Naantok pa ako. Nilalabanan pa kasi gusto kong matapos to. Alam niyo ba yun? Totoo lang, gusto ko talaga sana pumunta sa OWA, sa Philippine Embassy. Magbayad ng OWA. Delikado ang biyahe ah. Nirequest ko sa kapatid ko sa Pinas na kung pwedeng pumunta siya sa DMW at siya magbayad ng OWA ko doon, membership. Mahirap eh, mahirap. Ako kaya ko magbiyahe kasi paano ang problema ng sitwasyon. Ang target kasi ng mga tourists dito, mga terminal, mga ano eh, ano pagsakay mo. Paano kung sa trend pa mangyari na huwag naman nakakatakot, diba? Yung mga tao pa naman dito magkakamuka. Parang nung nagbiyahe kami ng Jerusalem, mag-isa lang ako sa sides, yung si Trill na sa tapat ko. Sa dulo may sumakay na payat. Ang mukha niya kahina-hinala. Alam niyo ba yung crew ng tren? Umupo doon sa pagitan namin, nasa gitna siya. Ramdam din siguro niya. Iba ang aking pakaramdam. Punta kami ng Jerusalem sa tren. Hirap kaya. Parang naglalakad ngayon. Kasi bawal sumakay eh. Gabi ko pa naririnig. Naririnig ko yung ibong kalaga. May kalaga dito. Kasi mayroon ditong asin-asina na puno na kinakain ng ibon ang bunga. Yung ibon na yan, katulad yan ng ibon sa atin sa Pinas. Kakakalahating dangkal pa lang ako. Dudubli-dubling ko na lang kayo nito para matibay. Yung agala ko yun, mahal na mahal ko yun. Tinatahi-tahi ko pa yun. Nasira lang talaga yung bakal. Bumili na nga ako ng ano eh, ng tornilyo. Hindi ko lang kung magkakaide yun. Kung hindi pa rin ito ayusin ng mga maintenance dito kasi busy sila eh. Ako na lang magre-repair. Biglang may nagbigay sa akin ng agala. Nakakasama ko na kasi sa sobrang busy, may mga dalawang agala sa kanila. Hindi na nila na pansin. Naglinis sila ng mga pantry kasi mag-holiday. Ayan, may mga natagpuan
kung silang mga agala sa kanilang mga binigay sa akin. Buti na lang, biniyan ako ng Diyos na talent na magtahi. Mahal po kaya dito ang magpatahi. 50 shekel ang bayan. Magkano yun? 5,150. 550. 750 isang ano lang, tahi. Kamahal-mahal. Walang mura dito. Mamaya magluluto ako ng ginataang kung magkahili yung ginataan ko na yan. Natin ko po yung bilo-bilo. Ayan na lang. Hapunan, merienda ng hapunan. Halagyan kong bayabas. Kung buksan yung bintana, maliwanag na. Ang tahimik. Grabe, mga nagbabiking lang, mga naglalakad na may aso lang, dala-dala. Ayan ang mga ibon noon. Naglilipara na naman sila, ganyan-ganyan yung nangyari noon na pati mga ibon, nangangataranta at nangangabagabag sa mga pangyayari.